Hi Philippine Star, I'm Ramona. Hi Philippine Star, I'm Ramona. Ito pa talaga yung first name mo? Yes. Oh, okay. Ito actually yung registered name ko. Ito talaga ako. Oh yes, Radio Gaga. Chords. Okay. Well, hindi ko naman talaga siya kinakount na parang persona siya or parang Alter ego. alter ego kasi ito talaga ito actually yung registered name ko. Ito talaga ako. But I think it's not intentional naman kasi talaga. Parang it was just an inside joke between me and my friends. Parang every time na siguro pag tumatapang ako o medyo nag-attitude ako or parang kunya nasa labas kami sa party nakainom tapos medyo parang nagiging super confident ko, lakas ng loob ko. Sinasabi nila, uy Ramona. So parang yung friends ko yung tumatawag sa akin sa first name ko kapag nakikita nila yung side ko na yun. Ito pa talaga yung first name. But, yes. Oh, okay. I think nagkaroon ako ng madaming lore sa names ko. I have a lot of names. Daming lore sa Ramona. Siguro in time makikwento ko din. Medyo complicated yung name ko na Ramona. Parang nagiging super sinasabi nila, parang na-influence ako ni Ramona sa music ko kasi ito talaga music taste ko actually. Ito siya, hindi lang mahilig talaga ako lumaki ako sa parents ko na para sila may pagkarakista kasi. So, parang yun yung parang medyo kinalakihan kong music, medyo luma talaga. Also your mom, no? Parang... Yes, may talaga ako sa buong sleeve pa yung mama ko and everything. Kung nga yung dad ko nasa banda pa yata dati. Di ko sure. Sa mga rock. Oo, ganun. Pero syempre di yung big time Eh di sana nepo baby na. Ko na para sila may medyo kinalakihan kong luma talaga. Mahilig. Hindi ko naman talaga ginusto. Ano lang, nasa work ako noon. Tapos, nakikinig ako sa Radio Gaga by Queen. Tapos, after noon, nagbasa ako comments kasi wala akong magawa. So, syempre, since fresh pa yung recall na, oh yes, Radio Gaga, puro ganun, parang nakagawa lang ako ng chorus. Tapos sabi ko, uy, ayos to Tapos tinuloy ko. Oh, from the comments. Kasi yun mismo yung choruses ko Iba't iba siya, 3 choruses, tapos iba't iba, pero lahat yun, siniksikulan ko ng comments lang. As in, kasi very fresh nga, nung wala akong magawa nun sa work, nagbabasa ako comments sa recall. Tapos habang nagbabasa lang, nilagay-lagay ko lang siya sa notes ko. Hanggang sa nakagawa nga ako ng chorus. But iba siya, 3 pero kung titingnan yun, never naman talaga akong nagkaroon ng sagot sa lahat ng mga binato sa akin. Never ako sumagot ng direkta. So, ito na yung pinaka I think release ko in a way. Pero kahit ngayon hindi pa rin siya direct kasi mas tinanggap ko na lang na okay, fine, ito sinasabi niya, okay, ito na nga. Yun na lang, go. Yun na lang. I think nakagaan. Pero kasi nung sinulat ko po I was 18. 5 years na to. So nung nasulat ko siya, kaya natagalan ako magsagot. Kasi nung nasulat ko siya, after ko siya nasulat, wala masyadong effect. Kasi stuck siya for years bago ko siya nalabas. Ngayon lang ako nakaramdam na, it's out. Stuck. Again, hindi ko din choice. Parang after kasi nun, sinulat ko to sa isang issue sa akin before. After a few months, bagong issue. Tapos after a few months, next year, may bago ulit issue. So parang hindi ko siya masiksik ng, oh my God, kapag nilabas ko to, isipin nila para dito, tapos para dito. So, kung kaya to malalabas, titignan lang siya bilang isang kanta. Tapos 5 years na lumipas, si mama ko kulit na ng kulit sa akin, babe, labas mo na yung music mo. Tapos ako din, sabi ko, tumatanda na ako, hindi na din bagay sa akin. Kung kunyari, 26 na ako, tapos stuck pa rin ako sa binabas sa akin nung 18 ako. So, nilabas ko na siya. Kahit wala sa timing, like, pumili na lang ako sa sarili kong time. Tapos 5
Actually, madami po talaga ako nasulat. Pandemic din kasi nung time na natuto ako magsulat. So, you can imagine na I really did have a lot of time na ako lang mag-isa sa kwarto. Nasa computer lang ako. Dami po. Siguro naman 20 din ako. Pero syempre, di yun lahat. Pero yun na yung ginawa kong parang, di tayo pwede lumabas eh. So, parang sulat lang ako ng sulat eh. Nakahanap ako ng comment na parang bagay sana to kung nung pandemic na release. Pang pandemic yung kanta. Kasi pandemic ko kasi siya nagawa. Na ako. Dami po. Natuto ako magsulat. Pero mahirap actually tayo kasi dito din ako nahirapan kaya it took some time din kasi hindi po ako, wala akong background sa instruments. Wala akong alam na instrument. Kahit yung techie na pindot-pindot, wala talaga akong alam. So lahat ng demos ko a cappella. Tapos lahat ng tunog nasa utak ko lang. So kailangan ko siyang i-explain. Hindi din ako ganun kagaling mag-explain kasi hindi ko din alam yung mga terms sa guitar na alam ko lang. Chords. Okay. Yung talaga minimimik ko lang yung sound na medyo pagpapakinggan mo, ano ba yung ginagawa niya? So, ang dami ko ding mga naging producers na hindi din kami nag-click. Kasi, gets ko naman, ang hirap talaga na nasa utak ko lang. Paano ko ba ito ma-explain? So, yung yung songwriting ko, medyo kung san-san lang. Whenever the inspiration comes. Opo. Kapag meron, may isang beses, mayroon akong nasulat na maririnig. Yung talagang minimimik ko lang yung sound na medyo pagpapakinggan mo. Nasulat ko siya habang nasa motor ako. Ito actually, yung ginawa ko to habang nasa work ako, kunya dito action, dito cut, sisingit ko, tapos ibababa ko bago mawala sa utak ko. So, phone, tapos... Minsan, may music video din ako in mind na tapos magkasama ko na gagawin music video tsaka yung kanta. Hindi siya yung usual, I think, na magsisimula sa music or meron kang parang beat, tapos sasabayan mo yung beat. Wala akong ganun. Utak lang. Lyrics lang. Pero would you say self-taught ka? Yes po. Wala po. Trip lang naman. Passionate ako sa music. Gusto ko talaga maging singer. Pero hindi ako pinagpala sa Beyonce voice or sa pinaka parang usual na voice sa mga Pilipino na bumibire. Wala akong ganon. So, kahit na gusto ko talaga kumanta, tapos sasabayan talaga tinry kasi di naman ako singer. Parang mas iba pa yung work ko. Pero may napanood ako, isa sa pinakamalaki inspiration ko si Olivia. Tapos sabi niya, just try. Kailangan mo mag-start. Olivia Dean to. Olivia Rodrigo. Kailangan mo lang mag-try, mag-start. Mag-start somewhere. Tinesting ko lang. Parang ganun. Kasi akala ko talaga all this time, parang habang naglalakad ka lang sa grocery, bigla may magpa-pop na idea sa'yo na kanta. Akala ko ganun siya, pero kailangan mo din magsimula. Tapos tinry ko kumanta. Hindi ko talaga tinry kasi naman ako sis. Sa nakasulat na ako. Very busy yung schedule ko. Kasi maliban sa singing, may iba't iba pa akong mga trabaho. Ang hirap gawin yung nagagawa ng ibang artist na online na lang sila nagba-back and forth. Kasi nga hindi ako marunong sa instruments. So, yung mga tao kong bandmates ko, talagang inuupuan namin. Nandun ako kasi kailangan, minsan kung hindi ko siya kaya matunog, ina-act out ko siya. Tapos sila na yung nakakaget, sila na yung nakaka-pick up. Very hands-on ako in a way na lahat. Andito ito sinasabi ko lang and I'm so grateful sa team ko kasi nalalabas nila talaga yung nasa vision ko. Si Olivia, iba't iba pa ako mga trabaho ko. Talaga mga Pilipino na kasi since 5 years nga po to, nakailang music labels na din po ako. Nung time din na yun, 18 akong hirap din. 18, 19, mas bagets pa akong hirap din na parang yung mga kantang ginawa ko, hindi siya yung parang ina-expect sa akin nung time na yun. Yung mga labels ang din na hindi lang nag-click. Before sa Sony, sinabi ko din na ito po ang gagawin ko. Ito po yung genre ko. Kung gusto niyo ako tanggapin,
let's go! At saka since nung time na yun kasi, 4 years na, gusto ko na talaga maglabas. Sabi ko, hindi ko na pwede palagpasin na 2 more years na hindi ko pa ito nalalabas. So yun po, kaya ako naging Sony. Muli na lang Yung mga Sony, kantang no? ginawa ko, at saka very supportive sila sa kung anong gusto kong gawin. May At mga isulat. labels ang din na hindi lang before sa Sony, nami-miss ko lang yung mga messy songs ulit. Kasi, I mean, yun kasi pinapakinggan ko eh. Nami-miss ko lang yung humor, nami-miss ko lang medyo makalat, medyo maingay. So, ayun, hindi siya perfect, hindi siya yung... Kasi it's not for everyone. Perfect kasi, kapag perfect ka, you're for everyone. And ito, tanggap ko na hindi to genre para sa lahat. Hindi din lahat makakarelate o hindi din lahat magugustuhan. Kaya nga, hindi naman niya tinatry na maging perfect for everyone. So, nung time na ginagawa ko ng issue na to, so ginawa ko yung Gaga, yung mga binabato sa akin, parang, oh my God, wala namang proof saan nanggagaling to lahat. Feeling ko, para akong nadja-judge sa court ng issue na to. So, yun talaga yung inspiration ko behind it. And, Pag nasa trial ka. parang nasa trial. Kasi, Obesity trial. oh my God. Tapos, gusto ko lang din parating yung message na careful lang sa mga chismis na ini-spread nyo kasi nakakasira din talaga siya ng buhay. At it can actually end someone's life as well. So, just be careful. It's very harmful. Words are very harmful if hindi sila nagagamit ng tama. And nag-inspiration ko lang din yung unfair na justice system natin. Ang dami din talagang, lalo na sa nangyayari lately. It wasn't supposed to be that dark actually, pero nirelate ko lang sa lahat ng nangyayari sa atin. Bumagay. Kaya po sabi ko nga, oh my God, bagay yung concept ko from years ago hanggang ngayon, which is nakakasad pa rin kasi parang, bakit bagay pa rin siya dapat hindi na nga, kasi that mga words natin ng dami actually. Sabi ko, actually takot po ako. Masaya ako, excited ako, pero simula pa lang to eh. At lalo na ngayon, no, di pa naman ako nakakapagsimula ng gig, ganyan. Natatakot, mas may fear and pressure sa akin kasi it's been years for me. Sa inyo lahat fresh to eh. Pero for me, lahat to years na naka-cage lang na idea, dream, fantasy sa utak ko. Natatakot ako na, oh my gosh, what? Siyempre, papa-overthink ako na what if mas maganda pala kung fantasy na lang. What if hindi ko naman pala talaga kaya. Pero, for what it's worth, happy ako na nasimulan ko at nabigyan ako ng chance ng Sony, ng Radical, lahat na nagtiwala sa akin. Mas may fear, dream, ayoko talaga na gamitin yung popularity that I have na sa music ko kasi gusto ko mas tignan siya as yun lang talaga. Kanta siya. And kung gusto mo siya, gusto mo, kung ayaw mo, wag mo pakinggan. So, ayoko muna magmadali lang po. On your own terms on na. my own terms sa music ko. Andito lang talaga ako to have fun. At mag-inspire at paggalitin pa lahat ng ibang tao. Gisingin yung angst na meron sila at makijam with me. Makakapag-expect po kayo. Ang date, hindi ko pa po sure. Kapag kunyari nahack na ulit yung account ko, siguro yan joke lang. Lang po talaga. Andito lang talaga ako to have. Kasi gusto ko mas at paggalitin pa lahat ng ibang tao.